Hello guys, kamusta? Share ko lang kung paano mag-culture ng Daphnia moyna na walang starter. So yan guys, ayan yung maraming beses ko nang harvest sa aking Daphnia moyna. Moyna. Bali ang ginawa ko diyan sa rep tab. Hindi ko kasi na video sa isang rep tab, naglagay ako ng tubig, tapos hinaluan ko ng tubig ng aquarium, yung walang halong tawag na dito, uh, dumi. Basta yung purong tubig lang, malinis, galing sa aquarium. Ganon. Ayan o, di ba? Madami yan guys. Humaharvest ako diyan pitchil. Tapos yun, binubuhos ko na mismo sa mga isda ko. Para, ayun, live food. Alive food. Alive na food para sa mga pisda kung alaga. So, yun. Hindi ko kasi na-video. Bali, ang ginawa ko dyan, 1 month culture lang siya. So, yung unang araw, nilagyan ko nga ng tubig, yung rep tab, tapos hinaluan ko ng tubig galing sa aquarium. And then, nilagyan ko ng yeast. Yung binanlawan ko hinalo ko yung yeast sa tubig hanggang sa malusaw. Tapos yun, kinalat-kalat ko lang. Tapos hinahayaan ko lang siyang kinukuberan ko lang. Minsan lalagyan ko ng aerator. Tapos nilagyan ko ng hornwort, ganon. Tapos every week nilalagyan ko siya ng yeast. Tapos sa loob ng isang buwan, ayun, magkakaroon na siya ng Daphnia hanggang sa dumami yun. Ganun lang. Pero may aerator yung culture ko. Nilalagyan ko siya ng aerator. Tapos yun, sobrang dami as in live food. Ang problema ko lang pag hina-harvest ko kasi, yung fish net ko, yung pang BBS net, butas. So, hindi ko siya nakukuha ng maayos. Kaya ang ginagawa ko, yan, pitchel. Hindi pitchel actually lagyan ko dyan, pero yung pinang-harvest ko talaga, pitchel. Para masama yung yung, yan na yun, di ba? Napakadami. Actually, yung unang linggo na yung yeast magiging spirulina na lumot, ganon. Ganon yung kalalabasan. Tapos pagtagal, yun nga, 1 month, magkakaroon ng Daphnia hanggang sa kumapal lang sila ng kumapal. Weekly ko sila pinapakain. Minsan, kinukulture ko yung green water. Ayan, di ba? Madami yan, guys. Ayan, napakakapal niyan. Kaka-harvest ko lang dyan, medyo kokonti na nga yan Tapos yun magkakaroon sa pangalawang linggo, yung hornwort nilalagay magkakaroon ng puti-puti. Ewan kung ano yun, pero feeling ko yun. Doon nag-i-start, magiging Daphnia din yung mga yun. Daphnia moyna. Hindi magna, moyna. Yung mas maliliit siya. Parang mga BBS lang din. Ganon. Maganda para sa mga newly, tawag dito, mga fry. Newly hatch ka ako sana, pero mga fry na ng mga isda. Ayan, ayun yung puti-puti na yun, dami nun guys. Ganon ko siya kinulture. Tapos sa green water naman, nagkukulture ako doon. Yung tubig na nasa planggana, lalagay ko lang sa ilalim sikat ng araw. And then lalagyan ko siya ng dahon ng talbos ng kamote, yung dahon-dahon, yung pinagtalbosan ng kamote. Yun lang ilagay mo doon, tapos hayaan mo lang siyang naarawan. Ang mangyayari kasi doon, madedecompose yung dahon-dahon ng kamote na yon, tapos magiging green water na yung tubig doon, tapos yung pwede nang ipakain. Bali salitan yon, yeast na nalusaw at saka yon, green water sa batya, sa planggana, sorry. Yon, ayun kung mapapansin nyo yung mga na yon, may puti-puti, ayan, hornwort, ayan. Yan yung alam kong nagiging Daphnia moyna. Ayun, tapos pag may nakakita akong kiti-kiti, ayun, pinipishlet ko lang siya hanggang sa makuha ko lahat. Ganon ko siya kinulture. Yan, isang malaking rep tab yan guys. Ayan. Ayun, yung mga nasa gilid na yan, yung mga nakalutang na green, spirulina yan guys. Yun. Ganon kasi nangyayari sa may yeast kapag nasisikatan ng araw. Yung, yan, ganyan ko sila pakainin ng yeast. Bali, hindi ko dyan napakita kung paano ko magpakain ng ng green water. Yan. Alam niyo naman, busy lang ang tao sa trabaho. Bali, ginagawa ko lang siya kapag Sabado o Linggo. Ganun. That time, yeast yung papakain ko. Kaya, yun.
Actually, minsan hindi na tunaw eh. Basta maano lang eh, magputi, ganun. Kahit hindi na tunaw, medyo buo-buo pa iba. Sige lang. Ganon. Ayan, di ba? Halo lang. Yan, guys. Ganyan ang magpakain ng dap niya, moy niya. Ayun, yung nasa gilid ng rep tab na yon. Ayun, spirulina yung guys. Tsaka yan yung, yung hose ng aerator ko. Nilalagyan ko siya ng aerator. Wala lang. Pag may aerator sila, ibig sabihin, nasa ilalim sila. Ganon, nasa ilalim sila. Pag tinanggal ko yung aerator, lahat ng umiibabaw. Time to harvest pag ganon. So, ang ginagawa ko naman, tanggalin ko yung aerator ng umaga para hapon or tanghali. Yun, nasa ibabaw na sila. Ganon. Yan, kalat-kalat lang guys. Yan, di ba? O buo-buo pa iba. Pero pwede na yan. Basta mahalo-halo. Di ba? Yan. Ganun lang magpakain guys ng dap niya. At saka yung pag-culture, ganun lang din. Basic na basic. Hintay mo lang siya. Walang starter yan guys. As in, reptab lang. Nilagyan ko ng tubig. Tapos sinaluan ng tubig ng mga galing sa aquarium. Konti lang yung nilalagay ko. Hindi naman marami. Ang marami talaga yung unang tubig. Tapos yun. Haluan lang ng yeast na nalusaw sa una. Every week ko ginagawa yun. Huwag kayong mangamba sa sa spirulina, kinakain din ng isda yan. Yung unang 2 linggo, hina-harvest ko yan, tapos binibigay ko sa mga isda, sa mga gapi, tsaka sa muli, kinakain din nila spirulina. Maganda nga yun sa mga sa mga nagro-groom din. Yun. Yan, papakita ko yung yung mga white. Ayan guys, di ba? Yan yun, sinasabi ko. Di ba? Tingin ko pag nag-hatch yun, nagiging dap niya, moy niya. Yan guys. Ganon. O, diba? Tapos isingit ko lang guys yung ginagamit ko sa aking aquarium na mga substrate. Yan. Bali yan yung pinagsalaan ng buhangin. May mga shell. Diba? Tapos ayan yung yan yung main. Hinarvest ko yan sa sa irrigation. Tapos ayan na yung final product. O. Yan, purong-puro yan guys. Super Pino. Yan, magandang pang ibabaw o pang ilalim ng aquarium. Tapos ayan yung minsan yan sa ibabaw din kasi nga may shell. Para lang natural. Yan yung anak ko guys, si LA, si Walwal Boy. Yan, binidyo niya ako. Yan, Super Pino yung pagkakaano ko yan, pagkakasala. Yan guys, sinare ko lang yung ginagamit kong substrate para sa aquarium. Tsaka sa mga ko. Sa mga tawag dito, timba-timba ng may isda ng gapi tsaka moli. Ayan. Yun lang guys, sinare ko lang yan. Titinta ko sana kaso konti na lang ginagamit ko na tag-ulan na naman. Wala na naman makukuhang buhangin na ganyang klase. Maganda kasi yung klase na kinukunan ko sa irrigation kumpara sa ilog. Mas trip ko yan kasi nga maraming shell na kasama. Yan guys. Diba? Ano binibidyo mo dyan? Ganun lang ka-basic. Kasi kapag yung nasa ilog, konti shell doon mabato, pero pagka nasa irrigation naman, pagka summer, namamatay na yung mga mga freshwater na doon, na mga may shell. Tapos yun, na-stack lang sila, lalo kapag yung irrigation may sementado sa ilalim, yun, nandun lang sila guys. Maraming maganda yung shell din sa di ba? Sa tubig, nakakalinis din siya, nakaka-filter din siya. Kaya yun, maganda pa nga sana kung dudurugin ko kaso yun nga, basa kasi, dumidikit. So yan guys, yan yung yan yung dap niya nga na kino-culture ko. Diba, makapal yan guys, kaka-harvest ko lang talaga niyan kasi. Kaya ganyan, kukunti nila sa video. Pero, pitchil yung kinukuha kong dap niya. Pag nagpapakain ako tuwing umaga. Ganon. Live food. Hindi nila mauubos yun guys. Safe na safe. Kasi nga, yun. Pag-alagala lang yung yung dap niya sa sa aquarium. Hulihin lang ng isda. O nakaka-exercise pa isda kasi live food yung kinakain, diba? Yan. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Please like, share, subscribe, and comment. Salamat guys.
mag-upload pa ako ng ibang mga video regarding sa mga alaga ko. Thank you, thank you. Tagal pa pala, nakakainis. Napasobra ata yung aking pag-copy sa pag-duplicate sa video. O, 'di ba? Ayan guys, oh. Oh. O, sige guys, yun lang ulit. Maraming salamat sa panonood. Alright. Bye-bye.